Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang rider matapos salpukin ng delivery truck sa San Carlos, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Rider na bangga ng delivery truck sa San Carlos City, Pangasinan, malubha sa hospital. Walang malay at dugang itinakbo ng CDRMO ambulance sa paggamutan ng biktimang nakilalang si Renante Ramirez, 40 anyos residente ng Barangay Cobol, San Carlos City, matapos itong mabangga ng kasalubong na delivery truck. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Ilyasar Idulmo, alas 7:30 ng umaga sa Provincial Highway sa Barangay Kuliling, San Carlos City. Dito naganap ang aksidente kung saan ang biktima ay sakay ng motorsiklo nang bigla itong mag-U-turn. Kaya nabangga ito ng kasalubong na truck na minamaneho ni J.R. Garcia, 20 anyos, residente ng Barangay San Juan ng nasabing syudad. Pumailalim ang biktima at motorsiklo nito sa truck na nagtamo ng malubhang sugat sa kanyang katawan na nananatiling walang malay sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City na patuloy na nilalapatan ng lunas ng mga doktor, habang ang truck driver na si Garcia ay nasa kustodiya ngayon ng San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Isang bagong silang na sanggol na nakita sa likod ng isang bahay sa Purok African DC-A, Barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City, dakong 1:40 na madaling araw, Enero 24, 2025. Ayon sa report ng kapulisan, nakita ang sanggol na babae ni Barangay Kagawad Karen Mendez sa likod ng kanilang bahay. Kaya mabilis na nag-report si Kagawad Mendez sa kapulisan sa nasabing insidente at saka dinala ang sanggol sa Isaac Robillo Hospital sa Kalinan District upang suriin ang kondisyong medikal nito, habang iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan sa bata. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli naman dito sa Samar sa lugar ng San Jorge ang isang wanted sa kasong pagpatay sa Lucena City. Ayon sa report ng San Jorge Samar, 19 na taon na nagtago ang nasabing akusado. Nito lang nakarang linggo ay nahuli na ito ng tracker team ng San Jorge MPS na pinapangunahan ni Police Captain Petronio Piango III, officer in charge at Lucena Component City Police Station. Ayon sa PNP, wanted. Ang nasabing wanted ay nakilala na si alias Iga, 50 anyos, isang magsasaka at nakatira sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Isabang, Lucena City sa Quezon. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na inisyu noong March 27 taong 2006 pa. Walang piyansa na inilakang ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Dinala na ito sa Lucena City Police Station para sa tamang disposisyon. Ayon sa report ng PNP, nahagilap ang nasabing wanted dahil sa impormasyon na rin mula sa Barangay Intelligence Network na siyang nagturo sa kinaroroonan ng nasabing wanted na matagal na nagtago sa batas. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pangunguna ni Jail Superintendent John Teddy Madria, warden ng Olongapo District Jail, katuwang ang isang kilalang PISA branch sa Barreto, Olongapo, matagupay na naisagawa nila ang isang skill training program na nakatuon sa paggawa ng PISA. Layunin ng programang ito na mabigyan ng bagong kasanayan ang mga person deprived of liberty PDL at mga kawani ng bilangguang partikular sa larangan ng pagluluto. Dumalo sa naturang pagsasanay ang 100 ring PDL at 18 kawani ng Olongapo District Jail. Aktibo silang nakilahok sa hands of learning at natuto ng mga tamang proseso at teknik sa paggawa ng PISA. Ang inisyatibong ito ay naglalayong madagdagan ang kanilang kaalaman at kakayahan na makakatulong sa kanilang personal na pag-unlad at muling pagsisimula ng buhay sa labas ng bilangguan. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.